Sa punto ko ito, makakausap po natin sa linyang telepono si Undersecretary Reynante Orseo ng Department of Justice. Yusek Orseo, magandang hapon po sa inyo. Po. Hello? Yusek, magandang hapon po. Yes, good afternoon, good afternoon. Hello? Apo, Yusek, dito sa dalawang anggulong iniimbestigahan sa ngayon, ano po yung unang bersyon ng paninita di umano ni Donggail sa mga nagpapat session sa loob ng NBP. At yung pangalawa po ay yung sinasabing talagang pananaksak naman nitong sila Domena at Donggail sa ibang mga inmate. Ay ano po ba nakikita niyong mas matimbang sa dalawang anggulo na ito po? Mahirap magsabi kasi lahat ng kasi self-serving pa until this time. Kaya nga ang sabi namin diyan, pabuti pang third party investigator yung gumawa ng investigation. Kaya tinawag namin si IDG para for the IDG people to come up with the factual investigation of what really happened dun sa guilty 14. Apo, pero yung pong pinagmumula ng dalawang anggulong ito ay tama po ba base sa mga pahayag o nakuhang salaysay dito sa mga nakaligtas na inmates, sila Sebastian at iba pa? Base yan sa salaysay ni Clare sa ni Sebastian. Oho. Yung posibilidad ho na malipat pa ng ibang ospital si Sebastian, ano po ang nakikita niyo dito? Kasi kanina ho may mga reports na nagpetisyon yung kanyang abogado ay para alisin dito sa Medical Center Muntinlupa. Posible ho ba yun? Considering yung seguridad ay kumbaga magkakahiwa-hiwalay pa rin po? Sa ngayon kasi naging action dyan ng NBP, yung staff, magkakaroon ng additional security doon sa hospital muna. Ngayon, at to the transfer, discretion ng NBP ang transfer pa na sa ibang hospital. Hindi naman po matulaga ng abogado ni JB sa transfer, protect na sa ganun lang. Kasi under the administration, management ng NBP yan. Apo. Yusek, sa ngayon, papaano ho ang magiging sitwasyon sa oras na katulad nila Donggail hindi na nagpadala sa ospital at sa oras na may balik po sa NBP yung pong mga high profile inmate, paano po ito i-isolate po ba ninyo o gaya po ng ibang mga high profile inmate, ililipat ba sila sa ISAF o sa Camp Aguinaldo? Ano po ang kumbaga immediate plans niyo po para sa kanila? Ang immediate plan ngayon nagkaroon ng lockdown sa buong Building 14. Ibig sabihin, hindi po pwede ang mga bisita ngayon dyan. Wala makakapasok dyan. Sa Building 14 lang naman yan. Pero as for the rest of the NB facilities like maximum, minimum, normal business pa rin naman. And kung darating yung panahon na kailangan disiplinan, kung dapat lipat o ipanatili sa Building 14 yan, it will take time pa. But as of now, yung decision ay lockdown muna yung building 14. Apo, yun hong pulso nyo dun sa dalawang gang na kumbagay pinanggalingan ng mga inmate na ito, Komando at Batang City Jail. Ano po ang sitwasyon sa ngayon? Kasi yung posibilidad na maggantian yung mga gang base sa utos ng mga leader nila, ano po ang nakikita nyo dyan? Kaya nga yung ito sa decision dyan ng NBP, nag-full alert sila dahil ngayon posibilidad ng gantihan nandoon. At saka ang involved dito bilang dalawang gang, may genuine Ilocano pa. Kasi pagkakasabi sa akin, si Tomas Doninia is member ng genuine na Ilocano. So, bali tatlong gang usapan natin dito. Batang Jail, Komando, saka yung genuine Ilocano. Opo. Pero meron ho bang lumalapit sa mga gang members na ito para kumbagay huminahon at hindi na ho madagdagan pa yung nangyari ho kanina?
I'm sure na ginagawa ng paraan ni OIC Asuncion. Kaya nga isa sa mga naging urgent decision dyan is magkaroon ng full alert status para lahat ng guards ng MBB, pati yung staff na rin, maging full alert na rin para maiwasan yung mga gantihan na nangyari sa mga, pwede mangyari sa mga members sa mga gang. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon si Undersecretary Ray Orseo ng DOJ. Maraming pong salamat. Maraming salamat din po.